Sa ikalawang araw ng kanyang pansamantalang paglaya, dumayo pa ng Tagaytay si dating Pangulo at ngayoy Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para magpagamot sa isang kilalang doktor ng alternative medicine doon. Pero nakalaya man, posibleng muling makulong si Arroyo matapos hilingin ng ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng warrant of arrest para sa kanya sa kasong plunder. May report si Lay Alves. Sa unang gabi ng kanyang pansamantalang paglaya, agad binisita ng kanyang mga kaanak at kaalyado si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang tahanan sa La Vista sa Quezon City. Ngayong araw, pumunta sa Tagaytay ang dating Pangulo para subukan ang alternative medicine na inirekomenda raw ng kanyang kapatid na si Shelo Macapagal. Ayon sa kanyang tagapagsalitang si Len Bautista Horn, gusto raw ni Ginang Arroyo na mabawasan ang nararamdamang discomfort sa kanyang lalamunan. Matatanda ang sumailalim na siya sa 3 operasyon dahil dito. She can choke anytime and her breathing can get affected, then it gets life-threatening. At dahil hirap daw ang dating Pangulo na kumain at lumunok, sunod-sunod din ang schedule ng kanyang therapy. Kahapon, pansamantalang pinalaya si Arroyo matapos payagang magpiyansa para sa kasong electoral sabotage na inihain ng COMELEC. Kanina, formal nang naghain ng motion for reconsideration ng COMELEC sa Pasay RTC Branch 112. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, pinag-usapan na raw nila ni Justice Secretary Laila De Lima ang kanilang mga hakbang sakaling hindi katigan ng korte ang kanilang motion. We are now preparing for the trial on the merits. We're going to present additional witnesses. If necessary, we will have to recall again witness Unas to strengthen his testimony. Nanindigan si Brillantes na credible witness ng prosekusyon si dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas, kahit pa duda ang korte sa testimonya nito. 3 lang naman silang nandun na nag-uusap. Meron ba bang kukorroborate kay Unas kung hindi si GMA at saka si Ampatuat? Kung ikaw mismo nakarinig, hindi hearsay yun. Hindi hearsay yun. Yun. Credibility ni Unas. Is he credible? As far as we're concerned, he's very, very credible. Maging si Pangulong Aquino, kwinestyon ang naging desisyon ng korte. Anya, ang mga tanging saksi lang sa pag-uusap tungkol sa 2007 elections ay mismong ang dating Pangulo, si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at si Unas. Saka naman natin isipin na magbibigay ng testimonya yung dalawa laban sa sarili nila. So, pwede na lang magiging testigo. Isa pa, medyo ang taas naman yata ng test na parang imposibleng matin. Dahil wala na nga ibang nakarinig nung kanilang usapan tungkol doon sa issue ng electoral fraud. Pero giit ng korte, ibinase nila ang kanilang desisyon sa mga ebidensyang ipininisinta ng magkabilang panig. Ang korte hindi tumatanggap ng anong reaction from outside. Oo, kasi ang binabasihan namin dito kung ano lang yung mga evidences na naipresenta during the trial. Samantala, nakalaya man pansamantala, nahaharap pa sa kasong plunder sa Sandigan Bayan ang dating Pangulo. Kanina, nagpang-abot ang mga nagpoprotesta laban kay Arroyo at ang kanyang mga taga-suporta sa harap ng Sandigan Bayan. Wala po. Wala po kaming bayad. Dahil ito kusang loob. Pagtanaw ng utang na loob sa nagawang kabutihan ng aming si Madam Gloria Arroyo. Marami sila ngayon, pero hindi naman ganun karami, no? Laman lang sila ng mga isang paligo. Naniniwala kami, no, na airtight, no, at solid as a rock yung kaso, no, na final ng aming mga kasama. Sa loob, idinulog ang motion ng kampo ni Arroyo na pansamantalang itigil ang paglilitis at ang posibleng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Ombudsman dahil sa di umano'y paglustay ng 366 million pesos na pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Nais kasi ng Ombudsman na mag-issue ng arrest warrant ang First Division ng Sandigan Bayan. There is a risk of flight. But there's a whole departure orders. Yes, but that doesn't mean, even if there is a whole departure, order, the movements can still ask the court through a motion. You can oppose it. Yes, but in ordinary cases, even if we oppose the motion to be allowed to travel is
generally granted. Wala pang balak maghain ng motion to travel si Arroyo. Ang gusto ng mga abogado ni Arroyo, itigil muna ang pagdinig ng Sandigan Bayan, pati na ang pag-issue ng arrest warrant at ibalik muna ang kaso sa Ombudsman. The resolution of the Ombudsman is by its own terms not yet final and executory, and therefore the accused, all of us, are still entitled to file a motion for reconsideration. And even as it was within the stringent period of 5 days, we were able to file it within that period. So how can a warrant of arrest be issued when this incident is still pending? Leigh Alves, GMA News.